Ang gabi ay mabilis na lumatag sa mga gusali. Lumagog sa malalakit maliliit na mga lansangan. Ngunit ang gabi ay waring maniputla lamang ng dilim na malawak mula sa lupa hanggang sa mga unang palapag ng mga gusali. Hindi napapansin ng 12 taong gulang na si Adong. Para sa kanya, ang gabi ay tulad lamang ng pagiging Quiapo ng pook na iyon. Walang kabuluhan sa kanya kung naroon man ang gabi at ang Quiapo. Ngunit isang bagay ang may kabuluhan kay Adong sa Quiapo. Alisin ang lahat, huwag lang ang simbahan. Sapagkat ang simbahan ang buhay ni Adong. Mama, Ale, palimos na po. Kahit 5 po lamang. Ale, hindi pa po ako nanananghali. Pinaghahanap buhayan ng mga magulang nila para may maisugal. Madalas siyang naririnig ni Adong. At halos araw-araw, lagi siyang napapaiyak. Hindi lamang niya ito ay pinapahalata kay Aling Ebeng. Malungkot ka ata. Anong problema? Wala po. Parating na si Bruno. Alam niyang hindi may iwasan ang paghingi sa kanya nito ng piso. Sa lahat, walang bawas. May reklamo? Wala po. Kamay ni Adong ay nanginginig pa habang nilalagay niya sa masakim na palad ni Bruno sa lapit na kailanman ay hindi nakarating sa kanyang bituka. Maraming tao, no? Oo nga. May marami tayong makukolekta. Siya nga pala, parating na si Bruno. Bigla-biglang napawi ang katuwaan ni Adong sa kanyang narinig na pangalan. Ilang 5 bagolang nalaglag sa kanyang palad. Hindi nilagay, kundi nilaglag. Sapagkat ang mga palad na nagbigay ay nandidiring mapadikit sa kanyang marurusing na kamay.
Adong, ngayon na si Bruno. Adong ang tinuro sa kanya ni Aling Ebeng. Si Bruno nga, ang malapad na katawan, ang namumutok na mga bisig, ang maliit na ulong pinagpangit ng suot na gora. Diyan na kayo, Aling Ebeng. Wag ka Sabihin nga niyo alis, kay Bruno masasaktan na ka wala lang. ako. Ano? Naloloko ka na ba, Adong? Sasaktan ka ni Bruno. Makita ka ni Bruno. Adong! Adong! Bumalik ka dito! Narinig man ni Adong ang sinabi ng matanda, nagpatuloy pa rin ito sa paglalakad. Sa simula'y marahan, ngunit nang siya'y makakubli sa kabila ng bakod ng simbahan, ay pumula siya ng takbo. Lumusot siya sa pagitan ng mga jeepney na mabagal ang pagtakbo. Sumiksik siya sa kapalan ng mga taong sasalu-salubong sa paglakad at akala niya'y nawala na siya sa loob ng suot niyang munting eskinita. Sumandal siya sa poste ng ilaw dabitab. Dinaman niya ang tigas niyon sa pamamagitan ng kanyang kamay. At sa murang isipang iyon ni Adong ay tumindig ang tagumpay ng isang musmos paghihimagsik, ng paglayo kay Bruno, ng paglayo sa gutom. Sa malalamig na muka, sa nakatunghay sa bahan, nakabangisan na mulat-mulat pa ay nakilala niya at kinasuklaman. Adong! Sinundan niyo ng mga papalapit na mga yabag. Napahindik si Adong. Ang basag na tinig ay naghatid sa kanya ng lagim. Ibig niyang tumakbo. Ibig niyang ipagpatuloy ang kanyang paglaya. Ngunit ang mga kamay ni Bruno ay parang bakal na nakahawak na sa kanyang bisig. Ilulay-rulay niya ang munting lakas na nagkaroon sa kapangyarihang maghimagsik laban sa gutom, sa pangamba, at sa kabangisan. Bitawan mo ako, Bruno. Tama na. Bitawan mo ako. At pagkaraan ng ilang sandali, hindi niya na naramdaman ang kabangisang sa kapayapaang biglang kumandong sa kanya.